For today's video ng mga choy, pag-uusapan naman natin kung magkano nga ba ang kikitain ng pagtatanim ng mga patatas at magkano nga ba ang kilo ng patatas ngayon at paldong-paldo nga ba kapag ikaw ay nagtatanim ng patatas. Ito pag-uusapan natin ngayon. So dito sa baryo ng Kapatagan, Digos City, dito natin matatagpuan ang isa sa mga napakaraming mga pananim ng mga gulay dito sa paan mismo ng bundok na Mount Apo. So dito ang klima napakaganda. Kung napanood nyo yung previous vlog ko, napakalamig ng klima dito, napakaganda at saka swak talaga yung lupa nila pagdating sa mga taniman, sa mga sakahan. So ito ngayon, ito yung pag-uusapan natin. Timing din pagdating namin dito dahil nakita namin ang paghahakot nila ng mga patatas gamit itong mga kabayo. Binili talaga itong mga kabayo guys para lang ma-travel itong mga patatas kasi nasa taas to, tuktok to ng bundok eh. Nasa 50,000 kada isa tapos 7 na horses ang dinistribute ng may-ari nito na si Roselo. So nasa 350,000 kabayo pa lang yan ha. So ganun yung investment niya para dito, para sa kanilang sakahan eh. Ngayon ang tanong, papaldo ba talaga dito sa pagsasaka ng patatas o papaldo ba talaga kapag magnegosyo ka ng patatas? Sige, isa-isahin natin. Itong kinakarga ng kabayo, magre-range ito ng 70 to 90 kilos per sacks. So sa isang sako yan ha. Nasa 70 to 90 kilos yan, isang sako pa lang yan. So tagdadalawa, tapos 7 horses, lahat yan puno. So palagay natin kasi that day umabot sila ng 50 sacks sa isang araw. Tapos yung 50 sacks ika-classify pa yan ha. Hindi yan ibebenta na pareho talaga ang presyo. So ang pinakamataas na presyo dito mismo sa Bidiga is 85 pesos per kilo yung class A, yung malalaki. Meron din mang maliliit na sa 50 per kilo. So dito tayo mag-base sa sa mga pinakamalaki kasi mas madami yung mga malalaki. And marami talagang bumibili dito araw-araw talaga kasi dito nung araw na nandito kami, meron ding bumibili ng Chinese Petchay na 30 sacks. Yung harvest nila talaga ubos talaga agad. And dito din may mga nag-aabang pagkatapos ma-classify isasakay talaga sa mga sasakyan nila para dalhin sa mga market. So ito 'yon. So try natin kung papaldo nga ba kasi nga sa investment pa lang 350,000 dyan pa lang sa mga horses may mga trabahante siya na almost 20. So sabi nila nasa 18. So lahat yun pagsasahurin niya. So kung nakapanood kayo sa first vlog dito sa sa pagtatanim ng gulay, so 300 yung per day nila tapos libre na yan. Pagkain, agahan, tanghalian, saka paggabi. Tapos libre pa 2 snacks morning at saka afternoon. So ganun yung niya. So sulit na yon. So try natin, palagay natin 90, isang sako 90, i-multiply natin doon sa 85. So magkano nga ba ang aabuti nun? So nasa 7,000 plus. O basta yung isang sako kapag na na sacking na yan, pag natapos na yan ma-classify, umaabot siya ng almost 9,000 yung isang sako yung kikitain niya. Pagkatapos, i-less natin doon sa mga expenses nila o talagang paldo talaga pag mahal yung yung mga patatas. Depende kasi sa yan sa season. Kasi may mga season talaga na mura, may mga season na maswerte din, mahal yung bintahan. So ganon. Pero this time, mahal talaga tong mga patatas at saka basta lahat ng gulay dito mahal ngayon this season. Kasi nga daming 'di ba nagkakaroon ng mainit tapos dito sa kanila walang Actually 2 months na dito hindi daw umuulan. Pero ang nakakaganda dito dahil siya malamig yung klima, hindi masyadong affected and first time daw to sa 2 buwan, first time na umulan ng malakas nung pagdating namin dito. Kaya hindi kami masyadong nakapag-video. Kaya dito lang kami nagtambay sa may bodega, nanunood sa mga pinapanood lang namin kung paano talaga mag-classify kasi hindi namin alam. Para lang din siyang sweet potato, parang ganun lang ang ginagawa nila. Pero hindi pala, mahirap pala siya kasi meron siyang mga tinitignan na portion para makita na hindi siya nung tawag na nabubulok na patatas. Kasi meron kaming sabihin, ay sayang naman, ang dami pa niyan, pwede pa niyang lutuin. Pero bulok na pala yun sa loob. Maganda pala na talaga ma-classify talaga siya at saka expert talaga yung magka-classify kasi pag tayo mag-classify hindi natin alam kung saan ang good at saka sa sa pangit doon na quality. So ganun yung ginagawa nila. So ang trabaho lang talaga nila to, maghahakot lang talaga galing sa taas tapos bababa lagay dito sa sa portion. Ang dami dito, meron din ditong mga similya na naman kasi magtatanim daw sila. Nilalagay nila doon sa mga boxes.
Tapos sabay-sabay daw yan, hindi pwedeng itatanim itong patatas na hindi sabay-sabay kasi hindi daw pareho ang paglaki niya. Hindi daw siya katulad ng kamuting kahoy o ng kamote na kapag tinatanim mo siya ng hindi sabay, kahit hindi man siya masabay, pwede mo siyang isabayin pag harvest. Dito sa patatas, kailangan pala sabay pala talaga lahat. And ito guys, ito talaga, pinakamahal doon na makikita mo sa mga market na sa 150, 140. Ganun yung bintahan tip. Tapos kapag kinokumpra nila dito, nasa 85 lang. So, nasa kalahati din yung yung tubo nila sa pag nagbebenta sila. So, syempre, hindi naman talaga yan mauubos agad. Kailangan nilang kumita ng mas malaki. Yun lang po. Bye-bye.